Magandang umaga, tanghali o gabi sa inyo. Muli ako ang inyong guro Vanessa Manzon at muli nating tatalakayin ang patungkol sa sinisyosidad o ang pelikulang panlipunan. Bago tayo dumako sa ating talakayan sa araw na ito, tayo'y magbalik-aral. Noong nakaraang linggo, ating tinalakay ang patungkol sa mga elemento ng pelikula at gabay sa pagsulat ng suring pelikula. At ang mga elemento ng pelikula na ito ay ang mga sumusunod. Kwento o banghay, karakter, bida o kontrabida, lunan at panahon o setting, sinematografiya, scoring ng musika, editing, kabuuang direksyon o kahusayan ng direktor, tema, rekomendasyon, at refleksyon. Ang mga elemento na ito ang tumulong sa atin upang suriin ang isang pelikula. Naway, nakatulong ang mga elemento na ito upang suriin ng mabuti ang mga pelikula na inyong napapanood sa pang-araw-araw. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang patungkol sa mga pangunahing isyu ng pelikulang panlipunan. At ang mga pangunahing issue ng pelikulang panlipunan ay ang mga sumusunod. Kahirapan, diaspora, politika, ekonomiya, kasarian, prostitusyon, sektor manggagawa, edukasyon, relihiyon, at teknolohiya. Ito ang mga iba't ibang issue ng pelikulang panlipunan na dapat nating malaman sa mga panahon natin ngayon. At ngayon, malalaman natin ang dahilan kung bakit ang kahirapan ay isa sa mga issue ng pelikulang panlipunan. Pagkarami-rami ang mukha ng kahirapan na maaaring isawalat sa isang pelikula, gaya ng gutom, kawalan ng trabaho, walang sariling bahay na matitirhan, walang makain, hindi sapat na sweldo, pagbebenta ng sariling laman at organ, hindi makapagpagamot sa may sakit, sira-sirang bubong, mabahong lugar, squatter, walang kuryente at tubig, nakatira sa bundok ng basura at marami pang iba. Ito ang dahilan kung bakit ang kahirapan ay isa sa mga naging issue ng pelikulang panlipunan. Alam natin na maraming mga tao na nagugutom at nawalan ng trabaho dahil sa pandemic. At mas lalong lumala ang issue na ito dahil sa panahon natin ngayon, dahil sa coronavirus na kinakaharap ng buong mundo. Malalaman din natin ang dahilan kung bakit ang diaspora ay isa sa mga issue ng pelikulang panlipunan. Usapin ito ng pangingibang bayan, ang buhay ng mga OFW, ang kanilang pakikipagsapalaran sa ibang bansa, ang sapilitang pagtatrabaho ng malayo at hindi kasama ang pamilya, ang mga patagong pagtatrabaho, ang pangmomolestya ng mga dayuhan sa mga Filipino, ang kwento ng pagtataksil ng mga may asawa at kasintahang naiwan, ang pangangarap ng marangal at maalwan na buhay sa ibang bansa at marami pang iba. Ito ang dahilan kung bakit ang diaspora
ay naging issue ng pelikulang panlipunan. Alam nating lahat na maraming mga magulang ang pumupunta ng ibang bansa upang magkaroon ng maalwan na buhay. At dahil sa pagtatrabaho nila sa ibang bansa, ang iba sa kanila ay patagong nagtatrabaho at ganun din hindi natin nalalaman na ang kanilang mga nagiging amo ay sinasaktan sila. At dahil din sa pangingibang bansa, ang iba sa kanila ay nagkakaroon ng ibang karelasyon. Ngunit ang dahilan ng mga ito ay gusto nila na magkaroon ng maalwan na buhay. Gusto nila na magkaroon ng magaan at magandang buhay, hindi lang para sa kanila, ngunit para din sa kanilang pamilya. Itong susunod na issue ng pelikulang panlipunan, alam ko na alam ninyo ang dahilan kung bakit nasama ang issue na ito. Ito ang politika. Maaaring uminog ang pelikula sa diskurso ng mga issue sa pamahalaan, mga kontrobersyal na batas, mga hidwaan ng mga politiko, debate sa mga issue ng bayan, mga advokasiyang panlipunan, mga sinusulong na patakaran, buhay ng mga nagseserbisyong publiko, katiwalian sa gobyerno, korupsyon, pandarambong, pagkakanulo sa tiwala ng bayan, issue sa mga teritorya at marami pang iba. Alam ko na sang-ayon kayo sa dahilan na ito kung bakit ang politika ay isa sa mga issue ng pelikulang panlipunan. At ang susunod na issue ay ang kasarian. Malalaman natin ang dahilan kung bakit nga ba ang kasarian ay isa sa mga issue ng pelikulang panlipunan. Pagsasambulat sa aping kalagayan ng isang partikular na kasarian, usapin ng gender, patriarka, dominasyon ng isang uri batay sa kasarian, LGBTQ+, ang posisyon ng babae at lalaki sa isang lipunan, gender roles, pagkakahon, estereotipo, mga bias, mga dektum sa isang lipunan sa dapat o hindi dapat gawin ng isang babae o lalaki,
ang kakayahan ng isang tao, ang pagsasaalang-alang sa tungkuling ginagampanan, ang pag-iyak ng isang lalaki, ang pagiging malumanay, maskulado at marami pang iba. Ako bilang isang hindi perpektong tao na nabubuhay dito sa mundo, ginagalang ko ang mga ibang kasarian. Naiintindihan ko sila. At sana ang iba sa atin ay gayon din, na magkaroon ng malawakang kaisipan at pangunawa sa mga may ibang kasarian na ito. Ang susunod na issue ay ang prostitusyon. Malalaman natin ang dahilan kung bakit ito ay isa sa mga issue ng pelikulang panlipunan. Mas binibigyan ng masusing detalye at pananaliksik ang buhay sa gabi, ang mga nagigising sa madaling araw, ang talamak na pagbebenta ng sariling katawan, macho dancer, GRO, service espakol, pagmamasahe, human trafficking, sapilitang pakikipagtalik at marami pang iba. Sa unang issue na ating tinalakay at ito ang kahirapan, ang prostitusyon ang isang bunga kung bakit ang ibang tao ay sinusubukan na gawin ang mga bagay na ito. Kahirapan ang dahilan kung bakit napipilitan ang ibang tao na pasukin ang mundo ng prostitusyon. At ang susunod na issue ay ang sektor manggagawa. Malalaman natin ang dahilan kung bakit nga ba naisama ito sa mga issue ng pelikulang panlipunan. Binibigyan espasyo nito ang mga trabahador, magsasaka, mangingisda, mananahi, obrero, construction worker, endo, pagiging contractual, Labor Day, sweldo, kinsenas, batas sa paggawa, overtime, undertime, exist work, compensation, at marami pang iba. Ito ang dahilan kung bakit ang sektor manggagawa ay naging issue sa pelikulang panlipunan. Ang susunod na issue ay ang edukasyon. Binibigyang prioridad nito ang kalagayan ng mga guro, ang mga patakarang pangwika, ang kolonyal na mentalidad, ang globalisasyon, MTB, MLE, mga curriculum, mga prioridad ng DepEd at CHED, pagkamakabayan sa usapin ng mga polisiya, ang hamon ng internasyonalisasyon, lokalisasyon at marami pang iba. Ito ang mga dahilan kung bakit ang edukasyon ay isa sa mga issue ng pelikulang panlipunan. At ang susunod na issue ay ang relihiyon. Tinutumbok naman nito ang mga hidwaang pananampalataya, ang tungkol sa mga pinaniniwalaan, mga prosesyon, imahen, mga doktrina sa simbahan, kalagayan ng mga pare at madre, ang paraan ng paniniwala sa Diyos, panata, pagiging deboto, ang tunay na relihiyon,
paniniwala sa ikalawang buhay, mga panuntunan o utos ng simbahan, pinanghahawakang panata, Biblia, pangalan ng Diyos, mga sumpa-sumpa at marami pang iba. Ito ang mga dahilan kung bakit ang relihiyon ay isa sa mga naging issue ng pelikulang panlipunan. At ang susunod ay ang teknolohiya. Binibigyang pansin nito ang aplikasyon ng siyensya, ang desbentaha at bentaha ng isang bagong imbensyon, mga gadget, online teaching, blended learning, robotics, internet, animation, ang buhay sa hinaharap, bagong planeta, mga bituin, buwan, araw, kalawakan, at marami pang iba. Ito ang dahilan kung bakit ang teknolohiya ay isa sa mga issue ng pelikulang panlipunan. Iyan ang mga iba't ibang issue ng pelikulang panlipunan. Naway, marami kayong natutunan sa ating talakayan sa araw na ito. At bago tayo magtapos, muli magkakaroon tayo ng katanungan na kung saan ay inyong sasagutin sa comment box sa Google Classroom. Maliban sa mga nabanggit na pangunahing issue ng pelikulang panlipunan, magbigay ng 2 o 3 na issue na hindi pa nababanggit sa ating talakayan. Ipaliwanag ang mga ito sa 5 pangungusap. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Kung kayo ay mayroong mga katanungan, maaari kayong magpadala ng mensahe sa akin sa kahit anong paraan. At malugod akong sasagutin ang inyong mga katanungan. Naway, nagbigay ng napakagandang mensahe sa inyo ang ating talakayan sa araw na ito. At ganun din, ako'y umaasa na magkaroon tayo ng respeto sa bawat isa. At patuloy na magkaroon ng pagmamahalan sa bawat kapwa na nakapaligid sa atin. Muli, ako ang inyong guro, Vanessa Manzon, at ito ang ating asignatura, ang Sinisosyedad o ang Pelikulang Panlipunan.